Ngayon, sa kahalagahan ng aspeto ng isang pamumuhay na napupuspos ng banal na espiritu base sa biblical na pananaw. So yan, so pag-aralan po natin ito. Ito po yung importance aspects of spirit-filled life from a biblical perspective. So yun po yung ating praise. So number one na mahalagang aspeto ng pamumuhay na puspos ng banal na espiritu ayon sa pananaw na biblical, ito yung paggabay ng espiritu. Or, number one, lead by the Spirit. O sa Tagalog, paggabay ng espiritu. Sabi po dito, ang isang taong napupuspos ay pinapatnubayan ng espiritu sa kanilang mga desisyon at kilos na nagbubunga ng pagbabago sa karakter. So yan, kapag ikaw ay pinangungunahan ng espiritu ng Diyos, ikaw ay laging napupuspos ng kanyang espiritu, sa bawat desisyon mo at galaw mo, magbubunga ito ng pagbabago sa iyong mga pag-uugali. Yan. Then number two, na biblical aspect of spirit-filled life from a biblical perspective is that empowered life. So, ibig sabihin, ang buhay ay mayroong kapangyarihan. Yan, wala ka mang kapangyarihan na hinahawakan, wala ka man na bahagi na posisyon sa pamahalaan, pero yung buhay mo, empowered ka. Bakit? You have the Holy Spirit. Amen po ba? Matatag ka. Kapag empowered ka ba ng banal na espiritu, ano ba yung magiging buhay mo? Matatag. Hindi basta-basta natitinag. Hindi basta-basta na nadadala ng mga negatibong nararamdaman. Hindi basta-basta na nadadala ng mga nakikita sa kapaligiran. Uy, nagmahal ng gasolina. O dapat magbili na rin tayo, mag-ipon tayo. O nagmahal na yung mga bilihin, mag-ipon tayo. Huwag tayong mabahala. Amen po ba? Once we are empowered by God, alam naman natin na kapag ang Panginoon ang nag-empowered sa atin, ang nagpapalakas sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Amen po? Hindi niya tayo pababayaan. So maraming ang haka-haka. Sabi nga, naku, ang laki naman ang itinaas ng ang laki ng itinaas ng gasolina. Mga gasol ngayon ang tataas. Alam niyo po, ito lang, kahit po yan tumaas ng tumaas, may bibili pa rin yan. Kasi primary needs yan ng tao. So, sa halip na tayo ay magulumihanan, mag-pray tayo sa Panginoon. Kaya nga yung prayer natin, dapat i-segregate natin yung mga panalangin natin. I-focus natin sa kung ano talaga yung nangyayari sa kasalukuyan. Nang sa ganon, yung panalangin na mayroong power, kaya nga empowered ka. Ibig sabihin, may nananalangin bang kapag walang kapangyarihan ng Diyos sa'yo, yung panalangin mo, talbog. Hindi tutugon ang Diyos. Amen po ba? Kaya we must be empowered. Ibig sabihin, yung buhay natin dapat may kapangyarihan, yung pamumuhay natin. Amen po ba? So sabi nga ng ating bishop, akala nyo, nakikita nyo lang siya, ngumingiti siya, pero mayroong mga bahagi sa kanyang physical na katawan na iniinda siya. Pero nakikita nyo siya, nakangiti. Nakikita nyo siya, gumagalaw. Naglilingkod, hindi tumitigil. Pero mayroon siyang nararamdaman. Bakit? Bakit niya nagagawa yun? It's because he is empowered by the Holy Spirit. Kasi kung wala yan, ano ba naman magagawa natin? Sabi nga, without God, we are nothing. So kapag wala ang Diyos, kaya nga paalala ko sa inyo, kapag tayo may sakit, di ba? Nakakaalala tayo sa Panginoon. So kapag tayo lumakas, sino ang nagpagaling? Si Lord yun. So, dapat yung kabutihang loob ng Panginoon, babayaran nyo yun. Huwag nyong ibibigay yung panahon nyo doon sa mga bagay na hindi naman naging susi para gumaling ka. Amen po ba?
matuto tayo. If you are an empowered believer, dapat matuto ka na ipaglaban mo ang Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Bakit ko ba iisipin yan? Dami kong gagawin. Dapat maglilingkod muna ako sa Diyos. Hindi naman 1 linggo ako pupunta sa gawain eh. Di ba? Dapat ganun tayo. Lahat tayo, meron tayong mga pinagdadaanan. Amen po ba? Kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Pero nakita nyo ba na tumitigil ba tayo sa paggalaw? Kasi kapag tayo tumigil, ano na lang yung mangyayari sa atin? Kapag na-intact yung isip natin, ay may gera. Ay ano na mangyayari? Wala kang magagawa. Makamahinto yung paglilingkod mo. Alam niyo po ba, sa ibang bansa, kahit na ginigera, ay mayroong nagkakandak ng gawain sa silong ng bahay. Nagtatago sila. Bakit nila yung nagagawa? Kasi wala naman silang no choice sila. Sa kabila nun, gumigira na nga, tapos hindi mo pa si Lord pararangalan. Diba sabi ni Bishop, sa kabila ng pinagdadaanan natin, magpuri pa rin tayo sa Diyos. Amen po ba? Mapagpuri pa rin tayo. Sa ganun, hindi na nakikita na may pinagdadaanan ka. Bagamat mayroon. It's because yung buhay nga na pinalalakas tayo ng Panginoon. Sa ganito bang sitwasyon ngayon, sa panahon ngayon, sa tingin nyo, kapag wala ka kay Kristo, ano mangyayari? Siguro punong-puno na ang inyong puso ng takot. Nag-iisip na kayo, wala naman kayong pambili pang-ipon ng krudo o gasolina. Mag-iipon na ako, mag-iipon na tayo. Amen? Ngayon, wala naman tayong pangbili ng pang-ipon. Anong gagawin? Mag-pray tayo. Kayang i-flex ng Panginoon yung lahat na sitwasyon. Amen? Kaya yan mapaikutin ng Panginoon. Kaya din naman yung patigilin ang digmaan. Kasi siya ang Diyos ng kapayapaan. Kaya kung hindi ka na-empowered ng Panginoon, sino mag-i-empower sa'yo? Yung kapitbahay mo na negatibo, talaga, dapat naghanda ka na. O kahit mga gulay-gulay man lang dyan, magbili na kayo. Amen? Masisira din naman yun. Sabi ko nga, nagbiro nga ako nung mga nakaraang gabi, pagbukas ko kasi ng ref, maraming gulay. Kasi nga, nag-deliver Sister Nobi ng gulay dito. Sabi ko, Lord, digmaan na nga ba talaga? O nag-iipon na kami ng gulay. So, ang ginawa, kaya wala kami maginawa nito, araw-araw may gulay kami. Kasi pampalakas ng katawan. Amen? Subukan mo na hindi ka empowered ng Espiritu ng Panginoon, mag-i-empower sa'yo yung kapitbahay mong negatibo. Uy, nabalitaan mo na ba? Ano? Ang mahal-mahal na daw ng pamasahe ngayon. Ay, oo nga. Paano kaya yun? Nagtatrabaho pa naman yung asawa ko, ang layo. O, di ba? Parang doon pa lang, napuno na naman yung isip mo ng negatibo. Kasi in-empower ka ng kapitbahay mo ng negatibo. Kaya kapag kayo mayroon na encounter na gusto mag-empower sa inyo ng negatibo, ng mga balitang negatibo, i-empower nyo sila ng empowered na mula kay Kristo. May natutunan po ba tayo? We must have an empowered life. Ang kapangyarihang nagmumula sa Espiritu ang nagbibigay kakayahan sa mga mananampalataya na malampasan ang kasalanan at mamuhay ng matagumpay. Yan. So yun yung kapangyarihan na mula sa Diyos. Kapag mayroon tayo niyan, yung mga ginagawa natin sa araw-araw, pwede natin hindi na yun balikan. Yung mga negative natin na mga karakter, pwede hindi natin mabalikan. Bakit? Ini-empower ka ng Panginoon. Kaya nga alam niyo po ba, mas maganda po na maghanap po kayo ng kasama ng mga empowered by God. Hindi yung empowered by negative. Amen. Amen po? So dapat ganun po tayo, maghanap tayo ng mga makakasalamuha na araw-araw ay pinupunuan tayo. Amen po ba? Kasi yung ibig sabihin, yung kasiglahan, kasi ang taong wala kay Kristo, hindi masigla yan. Malungkot yan. Pero pag na kay Kristo ka, siyempre nandun yung kagalakan. Kahit na wala ka mang pera sa bulsa, magalak ka, lagi nakangiti. Yan.
katulad ng iba dyan. Number 3, Christ-directed. Yan. Ang puspos ng Espiritu ng Diyos ay laging sentro si Jesus. Amen po ba? Ito ay ang pag-upo ni Kristo na sentro ng buhay niya, kung saan ang Espiritu ang naghahayag sa Kanya, hindi ang sariling kagustuhan. Kapag sinabing Christ-centered or Christ-directed, gumagawa tayo ng hindi dahil sa gusto natin, kundi dahil gumagawa tayo dahil gusto ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Kaya we must be a Christ-directed. Amen. Then number 4, yung fruit of the Holy Spirit. So, kung gusto nyo na lagi kayong napupuspos ng banal na Espiritu, dapat masa inyo yung bunga ng Espiritu ng Diyos. At ulitin nga natin, di ba, napag-aralan na natin ito. Ano yung number 1? Yung na makikita na sa atin yung mga katangian tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ngayon lang naalala kasi may notes. Ayan. So, dapat ganyan yun. Meron na nandun yung kagalakan, yung kapayapaan. Kahit na nagmamahala na yung mga paninda ng kapitbahay mo, payapa ka pa rin. Amen po ba? May pagtsatsaga. Nandun yung kabaitan, nandun yung kahinahunan, at nandun yung pagpipigil sa sarili. Kahit nagigil ka na, may pagpipigil pa rin. Amen po ba? And number 5, yung faith and obedience. Yung pananampalataya na mayroong pagsunod. Nararanasan ito sa pamamagitan ng pananampalataya na patuloy na nagtitiwala sa pagpapatawad at lakas ng Diyos araw-araw. So sa maikling pananalita, ito ang paghahayag ng buhay ni Kristo sa pamamagitan natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. So alam niyo po ba, ang isang tao na napupuspos ng Holy Spirit, kung napapansin nyo na sila ay nag-speak in tongues, nagsasalita sila sa iba't ibang wika, ibig sabihin nun, yung taong yun, pinalalakas din yun ng Panginoon. Amen? So, dun po sa mga baguhan, kung napapansin nyo, bakit mayroong nagsasalita ng wika dito sa loob ng simbahan? Dahil yun po'y kalakasan po yun sa kabuuan ng iglesia. Kasi minsan, di ba, mahina tayo. Pero kapag ang Holy Spirit ay bumababa, hindi niya tayo nilalampasan kapag ang puso natin nakakonect sa Kanya. Amen. So, yan po. So, yan. Kasi yun nga sinasabi ko sa inyo na kami man, kahit sabihin mo, pastor na yan eh. Hindi porket pastor, hindi na yan nanghihina. May mga panahon na mahina. Bakit mahina? It's because of physical na nangangailangan ng restoration sa physical, nangangailangan ng kalakasan din. Kasi lahat tayo may mga pangangailangan. So, nandiyan na si Lord para mapunuan tayo base doon sa ating mga pangangailangan. May nangangailangan ng kagalingan. So, anong ginagawa niya? Hinihiled niya. May nangangailangan ng kalakasan. Ginagawa niya, pinapalakas niya tayo. So, may nangangailangan ng, di ba, may mga nalulungkot. Ang ginagawa niya, binibigyan niya tayo ng kagalakan. So, mayroong mga tao na hindi marunong magpigil sa sarili. Ang ginagawa niya, hinihimok niya yung tao na yun na maghunos dili ka, magpigil ka. So, kapag mayroong nag-udyok sa'yo na magpigil ka na. Kasi si Lord yun. Huwag mo nang pighatin ang Holy Spirit. Tinuturuan kasi ito, ayaw eh. Gusto talaga, Di ba? Hello, nakaka-relate po ba tayo? So, yun po yung pamumuhay na puno ng Espiritu Santo. Lahat makikita sa atin kung ano yung bunga ng Espiritu ng Diyos. Yung siyam na kaloob na yun, dapat mahayag yun sa atin. Bakit? Ang suma total noon, ang bunga noon, pagbabago. Amen po ba? So kayo po ba, nabago na po ba kayo ng siyam na kaloob ng Espiritu ng Diyos? Amen. So bagamat na yung iba doon, ang hirap i-practice, pero kailangan natin matutunan. Bakit? Ginagamit na po tayo. At kapag kayo mayroong mga Bible study, hindi naman pwedeng sabihin, ay, tagapanguna na yan sa mga Bible study ng mga patay. So, wag kayong papayag na kayo'y tagapanguna sa Bible study ng patay, kundi kayo'y tagapanguna sa Bible study ng mga buhay. Amen po ba?
Kaya lagi niyong tatandaan yan. So, wag kayong mahuhuli doon sa henerasyon ng mga mananampalataya ngayon that you are a life group coach, you are a life group leader. O pag sinabing leader, mayroong nakasunod. So, pag sinabi mo na leader ka, wala ka pa naman nawiwin, ay hindi ka pa leader. So, kailangan mo magsika para maging leader ka. Mag-aral ka. Kasi kaya naman yung iba, na nag-aspire sila na maging leader, tapos hindi nila magawa na maging leader dahil sa hindi matatag yung kalooban nila. Mahina yung kanilang kalooban. Hindi nila kaya na tayuan yung pagiging leader. Dapat mag-aspire ka na maging leader ka. Ano ang gagawin mo? Number 1, mag-aral ka. Para alam mo kung ano yung gagawin mo para maging leader ka. Amen po ba? So, yan yung dapat nating gawin. Kaya nga, minsan nagpapaalala tayo, panayin ang paalala natin, no? May mentoring tayo sa Miyerkules. Oh, hindi naman nagpapa-mentor. Hello? You got it? Dapat pag nagpapala, sabi nga, we must walk the talk. Kung ano yung sinasabi natin, yun yung lakaran natin. Amen? Kasi yun yung dapat na makita sa atin as a leader. Dapat yun yung makita. Dapat mayroon tayong standard, may etiko tayo. Kung dapat alamin natin, as you are a leader, you are a life group leader, dapat mayroon kang signature. Amen? Dahil leader ka na, dahil Bible study leader ka, so hindi ka dapat mapagmumula ng mga bagay o mga usapin na hindi na nararapat doon sa mga katulad mo na na leader. Amen po ba? Dapat ganun. Kasi ingatan mo yung etiquette mo, yung standard mo. Lahat tayo, meron tayong ethics. Alam nyo ba, ang mga pastor may ethics din yan. Number 1 na standard ng pastor, kapag nandun na sa hawla, huwag mo nang sungkitin para ilipat dun sa hawla mo. Number 1 yan na standard ng isang organization dito sa Binyan. Palala yan sa bawat isa sa amin, sa atin. So, di ba, tinuturuan kayo? Kaya ano nangyayari? Minsan nababaliktad pa. So, huwag kayong mag-alala. Kasi doon sa mga nababaliktad na yun, sila naman ang babalikan doon ng Panginoon. Makikita nyo, hindi sila pagpapalain ng kaluluwa. Amen po ba? Kaya dapat ganun tayo. Dapat mayroon kang standard. You are a Bible study leader. You are a life group leader. You must have an etiquette. You must have an ethics standard o being a leader. Yan. Sabi nga, pag leader ka nga, dapat, sabi nga, di ba, yung mga standard naglilingkod kay Kristo, ang standard dapat, isa lang yung asawa. Kung sa mga pastor, dapat isa lang yung asawa. Amen? Hello? At saka dapat, dahil may standard ka na bilang mananampalataya, lumalago ka na, spiritually, lumalago ka, papunta ka sa pagiging leader, dapat, yung the way you talk, dapat titingnan mo yung pananalita mo, dapat yung hindi ka na nakikiayon sa mga pananalitang makamundo. Kung mayroon man, ay kailangan mo talagang mabago. Amen po ba? Ayan, so yun yung dapat natin na matutunan. So yun yung dapat na alam natin. Dapat kapag sinabi mo, ang sarili ko, i-rate mo yung sarili mo that you are an empowered woman. Yan, I am an empowered woman of God. So kailangan malakas ako at magpapalakas ako para sa iba. Kasi kapag inangkin mo na empowered ka pero mahina ka, lalo kang tutuyain ng demonyo. Ay, empowered pala ha? Sige nga. Diba? Lalo kang aasarin, lalo kang susubukin. Pero sa bandang huli naman, kapag nakapanagumpay ka, ang Diyos pa rin ang nagpatagumpay sa'yo.
Amen. Salamat sa Panginoon. Lord, we thank you for the wisdom that you have given upon us, O God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Nawa ay naparangalan ka po namin. Patuloy mong siya sa atin ang aming mga puso, ang aming isip, lahat na bahagi ng buhay namin, Panginoon. Lahat kami narito ngayon mula sa bayan ng lingkod mo, ang aming bishop, sa buhay ko, ang aming buong sambahayan, at ang bawat mga anak mo na naririto kasama ang kanilang mga pamilya, Lord. Ipailalim mo po kami sa iyong authority. Your will be done, O God, sa buhay namin. Ang parangal na ito, ang pasasalamat nito, ay binabalik namin ito sa iyo sa pamagitan ng banal lingkod na si Jesu Kristo. Lahat na anak ng Diyos, magsabi po ng Amen. Praise God.